Ayan, nasa linya na po natin si Senator Francis Tolentino, Majority Leader ng Senado at Chairman din po ng Committee on Maritime and Admiralty Zones ng Senado. Good morning po sa inyo, Senator Tolentino, sir. Ay, magandang umaga po, Ma'am Limpa, sa inyong mga taga-subaybay. Happy Sunday po sa lahat na nakikinig. Happy Sunday, sir. Sir, tungkol po dito sa mga panukalang batasan noon na pinagkasunduan na ipaprioritize, isa po doon sa aking ilan po doon sa aking mga napagtunan kasi medyo marami ho yun, mag-specific lang po tayo. Yung isa, creation ng Department of Water at yung isa sa mandatory ROTC. Kayo ho ang nagde-defend ng panukalang mandatory, isa kayo sa nagde-defend sa Senado ng mandatory ROTC bill. Yung gagawin uling mandatory ang Reserve Officers Training Corps sa higher educational institutions. Sir, siguro unahin natin yung Department of Water, medyo less complicated. Ito ho ba, bakit ho ito itutuloy pa? Hindi ho ba ito contrary doon po sa thrust ng gobyerno? Yun yung sinusulong ngayon na government right sizing. Ang pagkaunawa ho namin sa right sizing, babawasan yung taba ng burokrasya. Bakit ho magkikreate pa ng panibagong agency na naman, sir? Alam niyo po, yung rationale dito, yung paliwanag dito, hindi naman magkikreate ng bago na hindi existing na. Ang mangyayari dito, consolidation of existing water agencies na napakarami. Halimbawa, MWSS, National Water Resources Board, LUWA, NIA, at marami pang iba. So, sa halip pong magtatag ng bago, yung overlapping function po ay aayusin. Pag-iisahin po sa ilalim na lang ng isang umbrella na ito na nga yung Department of Water Resources Management o kung ano man yung magiging pangalan nito. So, hindi po ito sasalungat sa right sizing. Correct sizing nga po ang mangyayari nito kasi magsasama-sama yung marami, yung mag-o-overlap ay mababawasan din po ng kapangyarihan o baka ma-abolish pa yung ibang pare-pareho ang ginagawa. Kaya pasok din po yun sa tinawag nyo kaninang right sizing. So, ang proper term siguro dito yung streamlining, prevention of overlap at pagpapaliit po ng bureaucracia sa kadahilan ng kita mo yung dinanas natin na El Nino, ang laki ng epekto nun sa kabuhayan, sa agrikultura, sa lahat na. So lahat po yan ay tinitingnan na ngayon at yun po yung dahilan kaya nagbigay ng go signal ang Pangulo patungkol po dyan. Yes, so sa Department of Water, ito po ba yung tutugon dun sa sitwasyon natin ngayon na pagka po umuulan na malakas, bahang-baha tayo, tapon na yung tubig, 'di ba sir? Ipapump yan, punta na sa dagat. Pero pag naman tag-init, wala naman ho tayong tubig kahit napapaligiran ho tayo ng dagat at saka mga ilog, sir. Correct. Naalala ko pa noong MMDA chairman ako na I stumbled upon an office in Hong Kong. Ang tawag po sa Hong Kong, ewan ko kung buhay pa yon, Bureau of Drainage. O drainage naman lahat yung kanila. Yung isang bureau in charge sa lahat ng drainage para nga yung walang tapon, at yung nire-recycle, lahat na ito patungkol doon. So yung pwedeng pandilig, maliit lang yung lupa nila. So lahat po yan siguro, yun yung magiging maraming overlap eh. May mga water offices din ng DNR, ang agriculture, ang DOST, lahat po meron eh. So pag-iisahin na lang po yan. Sir, kahit sa Office of the President, meron din pong kinreate na parang Office of Water Management, parang gano'n. So ang dami nakakalat. So pasok po sa idea ng right sizing kasi maraming overlap at aalisin na po yung nag-overlap. So, pero sir, paano ho nito i-resolve yung pong problema natin sa pagbaha at kakulangan ng tubig naman kapag po walang ulan? Siguro po, yung magkaroon talaga, ito na engineering na yan, technical na yan, siguro yung magkaroon ng correct impounding area, kagaya po doon sa BGC, at kagaya po yung hindi napapatupad na batas, yung dapat po yung mga barangay ay merong reservoir at naiipon lahat yung mga galing sa alulod. So, siguro po magkakaroon na ng tamang direksyon at pansin kung meron ng kagawaran na nakatuon araw-araw tungkol dito. Parang sir, no, yung ginawa po sa Department of Migrant Workers na pinagsama-sama na sa isang bubong yung mga agencies na nasa DFA, nasa DOLE, nasa Office of the President. Pero pare-pareho may mga magre-resist, siyempre yung mga ma-abolish, natural lang po yon pero
ang sa tingin ko, sa kabutihan po ito ng lahat. Opo, sir, ano po ang timeline dito sa creation ng Department of Water? Parang nasa ano na kami, nagsimula na ang period of interpellation dyan eh. Oo. Gumagalaw na yan eh. Nahinto lang kasi pumasok na nga itong break at Mm-mm. ang dami ring priority measures na nakalinya. Kung magugulat ka, itong nakaraang 2 linggo parang ang naipasa namin eh. Kung hindi ako nagkakamali, baka may 150 ata yun eh. Sir, ang nabanggit po. Record breaking itong sa Oo. pamumuno ni SP Chis, Opo. parang 150. Sir, ang nabanggit niya po ay 137 tapos meron pa pong Oho. kasunod. Opo. So, sir, Mga ganun ang bilang ko eh. Dahil nalula na rin ako eh. Opo. So sir, isara ko lang po yung sa Department of Water, naalala ko lang sir. Sabi sa House, sa Kamara po, approved na siya sa third reading. Sa Senate po, nasa period of interpellation. And then Correct. parang naghihintay din ho kayo ng version supposedly ng Malacanang kasi ano po nagbabanggaan yung mga government agency. Sabi nyo nga po merong kumukontra, merong nagre-resist. So ibig sabihin Natural po yan sa, Opo. sa isang bureaucracia na ayaw ma-abolish. Ayaw, siyempre may mga kanya-kanyang turf yan eh. So kung ma-absorb naman, yung iba mapapalagay din doon sa bagong itatayong kagawaran, wala akong nakikitang problema. So sir, kung nagsasalpukan, yung pong mga agencies na nagre-resist, under po yun ng executive department. So dapat i-resolve po yun ng executive department, di ba? Correct. At magkakaroon yung iba siguro magkakaroon ng financial packages dyan. Merong early retirement, merong ma-absorb, kung redundant na yung trabaho. May batas naman ng civil service patungkol dito. Opo. And then sir, sa mandatory ROTC, nakita ko kasi dun sa listahan na isa ito sa mga priorities ninyo. Ano na po ang mangyayari dito? Dun po sa chinek ko ho na activities ng Senate. August 31 po ito huling natakal sa plenary. So, Opo. Approve na po yan sa House kasi nung mga nakaraang LEDAC, parang nasa Tier 2 yan, Level 2 ngayon. Binigyan na ng go signal ni Presidente na to go for it. So ngayon, Level 1 na siya. Priority na ito ngayon. Top priority na. So siguro sa pagbubukas ng sesyon muli, ay matatalakay na ito. Mayroon lang diniscuss kami na possible amendments na yung transitory provision kung 1 year o 2 years. So basically ito ay para sa first year and second year college. So ang nakikita ko rito, pwedeng first year lang kasi ngayon ang concept 2 years yung basic, tapos after 2 years yun na yung advance. So pwedeng gawin natin na 1 year yung basic, tapos yung susunod ay advance, tapos yung kung meron pang gustong magawa ng mag-specialize, ito na yung mga pwede tayong gumawa ng executive ROTC curriculum. Ito na yung mag-specialize halimbawa sa cybersecurity, etc. So ano pong ibig sabihin nung binanggit ninyo na may go signal na si Presidente? Ano pong ibig sabihin nun, sir? Ay, si Presidente mismo ang nagsabi na madali na. Madali na kasi naipaliwanag naman natin na medyo ngayon habang wala pang ROTC, medyo nagkaroon ng surge yung enrollment ng ROTC, tumaas sa iba't ibang eskwelahan. So kahit yung mga Catholic schools, mataas yung level ng enrollment. De La Salle University for instance sa Manila, mataas, at marami sa probinsya. Meron akong isang eskwelahan na encounter na halos nagta-turn down na sila kasi kulang na yung facilities nila for ROTC. Sa dami daw ng gusto mag-enroll na ROTC sa isang eskwelahan sa Mindanao. So may mga ganon. Malaking interest ng ating mga kabataan ngayon. So sir, ano po yung sir dito sa mandatory ROTC, babae o lalaki? Dati po kasi yung mandatory ROTC lalaki lang. Opo. Ang dami hong kababaihan ngayon. Kung natatandaan nyo, katatapos lang namin ng Miss ROTC. Ang nanalo, Tiga Lasal. So, De La Salle, Manila. So, ang daming interesado, ang daming magugulat kayo, ang dami nating mga opisyal ng ROTC kababaihan. So, ibig sabihin, hindi po gagraduate ng kolehiyo or mga technical vocational schools? Part ng curriculum. Part ng curriculum. Ang nakikita ko dyan, yung first year nga yung basic, pero kasama po dyan ang disaster preparedness, disaster management,
kasama rin po din yung civics, yung pag-aalaga sa ating kapaligiran, restoration of mangroves, etc., etc. Mm. Kasama rin po siguro yung mga kurso about climate change in sa first year, at yung sa second year, yun na yung advance. Kung gusto mo mag-opisyal, halimbawa, marami kasing mga, hindi nalalaman ng iba, marami po tayo mga opisyal ngayon sa Armed Forces na galing po ng ROTC. Marami po tayong graduate ng Philippine Military Academy, graduate din, nag-first 2 years muna sa Mapua, halimbawa, nag-aral ng engineering, o nag-aral muna sa ibang kolehiyo bago lumipat sa PMA. So yung first 2 years, yung second year, as I envision it, yun na yung advance. Yung third year, ito na yung executive course. Halimbawa, gusto mong mag-specialize na, gusto mong magpiloto kung Air Force ROTC ka, gusto mo yung cyber security o naval warfare, kung yun yung interest mo sa West Philippine Sea o sa karagatan. So, may specialization sa third. Kung gusto mo, optional na yon. Optional na yung third year. Voluntary na. Kasi maraming interesado talaga kahit dito sa ROTC Games pang first year, second year lang, yung mga third year gustong sumali. So, hindi na sila nagko-qualify kasi tapos na yung ROTC nila. Opo. So sir, kung ito po ay gustong, sabi nyo nga po, priority na, sabi ni Presidente. So, ang target po, by next school year, mag-uumpisa na po yung mandatory ROTC? May transition tayo So, tingnan natin yung capability naman ng mga eskwelahan. Kasi may mga maliliit na eskwelahan na gusto kong isali sa amendment na pwedeng mag-combine sila. Halimbawa, ang estudyante mo ay less than 1,000. Meron mga community colleges. Bigyan kita halimbawa. Tiwi College in Albay. It's a very small college run by the local government unit. And yet, meron silang ROTC program. So, yung mga maliliit na colleges para sa ROTC program, bibigyan ng protocol na mag-sanib sila, mag-combine sila para shared na yung resources, mas madaling matulungan ng AFP at yung mga estudyante kasi maliliit lang yung kolehiyo sa Leyte, ganun din, may mga maliliit lang pero very active sila sa ROTC program. So sir, kung yung transition kung 1 to 2 years, basta sir, within the Marcos administration po, magiging mandatory na ito. Ganun po ang tingin ko. And then, sir kasi, hanggang February na lang next year po yung inyong session and then mag-election ho kasi. So, Opo. Kailangan i-rush talaga to. Tapos na po ito sa lower house. Tapos na po ito. Approved na sa lower house, third reading, naipasa na sa amin So kami nasa period of interpellation, dalawa na lang ata mag-interpellate, and then amendments na yan. So kung isa-certify ito as urgent, mas lalo mapabilis. And ano po yung chances nitong maipasa sa Senate, sir? Kasi mismo si Senate President Cheese Escudero tutol dito. Palagay ko naman may numbers, kasi pag nabago ng maganda, kasama yung civics, kasama yung cyber security, malaking problema natin yan. Hindi lang sa armed forces, kung hindi sa lahat ng bagay, nahahack yung mga, alam mo na, kahit mga opisina. So, dito makakatulong, magiging part din yan ng ROTC program. And sir, paano po ito makakatulong sa problema natin sa West Philippine Sea? Ito po ba'y, sige sir. Alam mo, yung problema natin sa West Philippine Sea, hindi lang naman pandagat yun Hindi lang naman yun sa Coast Guard at sa Navy Yung problema natin sa West Philippine Sea, nakabalot yan sa kaisipan ng lipunan. So, kung yung kabataan natin ay mas matibay yung pagmamahal sa bayan, yung pagpapakita ng gawaing nagtutulak na lalong mahalin ang ating mga institusyon, lalong-lalo na ang military, palagay ko ang laking tulong yan. Kaya tayo, alam mo yung militia ng China, reservist lang nila yun Ang reservist component, yes, ang reservist yun yung pumapasok sa atin. Mga reservist lang nila yun. So, ang reservist ng Pilipinas ay 107,000 strong lang. Yung iba doon may edad na. So ayaw ba natin madagdagan yun? Kung totoong, diba? Kung totoong reservist lang, sir, yung nasa militia vessel. Marami daw reservist talaga. Iba yung Navy nila. So napakalaki ng reserve component nila. So doon makakatulong siguro. Hindi naman natin sinasabi may ikipagbanggaan na mas madali kasi may pinapakita tayong gawa kaysa salita.
Sir, pagka kasi ROTC kaya nga Reserve Officers Training Corps, ibig sabihin reservist na sila automatic. Yes, Aha. correct. Ayun. Official sila kung papasok sila sa militar. Aha, aha. Kung mag-a-advance ka naman, yung papasok yung iniisip ko, kung magiging second year, third year ka, ROTC, talagang ano ka na. Pwede ka nang dumiretso magpa-commission directly. Kasi kulang na rin tayo, ilan lang ang gumagraduate na official sa PMA per year, 300. Ilan lang 'yon. Nagre-retire din naman yung mga sundalo natin. Aha. Sino na mangangalaga sa ating territorial integrity? Sino na mangangalaga sa ating national security kung wala tayong sundalo? Nakalagay naman sa ligang batas sa katarungan ng lahat ng karapatan ng lahat ng Pilipinong maglingkod Opo. sa military branch. Nakalagay po yun sa constitution natin. Yes, sir. So yan po ay aming aabangan although syempre may mga resistance yung mga ilang magulang, Meron, ilang oo. estudyante. Oo. Hindi naman siguro nagbago na Nakita ko doon sa ROTC Games Nakaka-2 taon na ako, ang daming sumasali. Ang daming na-monitor niyo naman siguro Siguro, 'yun. sir, na-ignite yung interest din dahil dun sa issue sa West Philippine Sea. Maaari Kasi nakakontribute. Mas gusto siguro ng mga kalaban bansa natin na wala tayong ROTC. Ayan. Anyway, sir, isa po sa priority syempre ng Kongreso, ng Senado ay ang panukalang pambansang budget for next year. Sir, isa ho dun sa mga controversial ay yung pong panukalang budget ng Office of the Vice President. Nagdesisyon po ang Kamara, patapyasan yan from more than 2 billion pesos, ibinabaho nila sa 733 billion pesos at yung tapyas ibibigay na lang sa Department of Health at DSWD dahil yung purpose naman po ng mga kinaltas is para sa mga ayuda. Sir, sa Senate, ano ho ang magiging diskarte o paano ho ninyo itatrato yung budget po ng OVP? Alam niyo po yung tapos na at na-monitor niyo naman Tapos siguro po yun. sa Tapos na committee level sa Senate, sir. committee. Opo. So sa plenary na to. So this will be presented and defended sa plenary na as is kung ano yung na-approve sa committee. So yung debate at presentation, doon na malilipat sa antas na ng plenaryo. So ganun po yung proseso noon. Naging pagkakaiba, nagkaroon ng kaltas sa House, sa Senate, wala. So sa plenary ito, kung iba pa rin yung version ng House, dadaan yan sa Bicameral Conference Committee. Opo. Ini-expect ho ninyo na a-attend, sir, si Vice President sa Senado. Although, pag sa plenary na ho kasi, di ba? Nagdi-defend na ron yung Opo. committee chairman. Yes, sir. Si Senator Oo. Grace po na po ang magde-defend. Correct. Oho. Oh, Correct. pero sir, di ba pagka po budget deliberations kahit nasa plenary, expected po yung mga heads of agencies. Head ng kanyang Correct, tanggapan oo. si VP. So, in-expect nyo ho siyang pupunta, sir? Sana mas mainam. Total, yung budget naman sa Senate na sa version ng Senado ay approved. So, mas mainam din dumalo siya. Nasa kanya na po yun. Sir, it will not be taken against her or against her budget kung halimbawa hindi pumunta kagaya sa Depende na yan sa committee chairman. Opo. Yung magdi-defend. Ayan ang ating aabangan. Sir, isa na lang, total kausap po namin kayo. Si Alice Guo, kasi nag-a-attend po kayo dun sa mga pagdinig tungkol sa mga illegal na pogo. May lumabas pong information, allegedly Chinese spy siya. Ang basis po ng allegation ay yung video. yung video, sir, nung Chinese spy nakakulong sa Thailand, siya yung nagsabi na si Guo Huaping Chinese spy. Paano po yun itatrato dapat ng gobyerno natin, sir? So una-una, wala tayong jurisdiction doon sa kung sino yung nasa Thailand na yun Pangalawa, hindi natin alam kung ano yung basihan niya. Meron pa kaming pangalawang yugto ng executive session na ginanap doon sa opisina ko. Opo. Kung natatandaan nyo. Yes, sir. Kasi noong first edition namin ay madalian na yun dahil May session na kayo nun, sir. Mag-session na. So at saka ang usapan talaga namin ay may part 2. So sa part 2 siguro, hindi ko naman pwedeng i-divulge at labag sa Senate rules yun na pag-usapan. So baka sa part 2 ay tanungin ko yan, ano masasabi mo dun sa video, although kung ano man yun dun, yung rules of admissibility sa ating husgado ay baka hindi naman ma-authenticate natin yung video kasi wala naman dito yung kung sino man yun nasa Thailand. But again, it can open up discussions kung ano yung mapapag-usapan. I will raise that during the executive session
At kung ano man ang sagot, hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa inyo kasi bawal Opo. nga. Unless Oo, magbotohan kayo, sir, to divulge po to the correct. public. Opo. Oo. Pero sir, paano yun? Hindi ba kung halimbawang totoo yun, hindi ba alarming yun nasa atin? Alarming. Oo. Alarming kung alarming. So, Mm. but again, alam mo, sa ngayon, hindi ko sa pinagtatanggol siya, lahat base dapat sa ebidensya. Aha. Kung ano yung ebidensya na nakalista ba siya doon sa kung sino man yan nasa Thailand, Mm. ganon. So, mas maganda mapapunta natin yung tiga Thailand dito. Or O pwede po, makapag-hearing kami sa Philippine Embassy ayun. sa Bangkok. Tatawag yung tiga nasa Thailand na yon Aha. at magkaroon ng jurisdiction. Otherwise, video rin lang yon. Or pwede po siyang i-request sa Thai government na dalhin dun sa ating embassy sa Thailand at from there. Ganon, oo. Oo. Ganon, oo. Ganon. Aha. Pero kung video lang sa ngayon, it will be treated as a video. So, in-expect ba natin dito na sasagot ang gobyerno ng China or at least yung Chinese embassy? Kailangan hinga na sila ng sagot dito? Hindi naman tayo nahingi pa ng formal na, Mm-mm. wala naman tayong formal na communication ata. I leave that to the DOJ Mhm. para sumulat kung ano sa Chinese embassy. Pero sa dami ng ating usapin sa China, palagay ko baka hindi bigyan ng pansin kagad ito. Oo. And then sir, about Mayor Alice Go, dun po sa chances na magsalita siya, magbigay sa inyo ng mga impormasyon doon po sa part 2 ng executive session, may Palagay ko may sasabihin pa siya. sasabihin pa. Oo, Ah. kasi noong puntong yun, gusto lang niyang makipag-usap ulit doon sa abogado niya na nasa Visayas ata noon. Aha. Magbibigay ho ba yun ng chance para siya maging testigo o bumaba ang kanyang kaso? Ano ho ang epekto nun, sir? Tingnan natin kung anong mangyayari pa. Hindi ko alam, may susunod pang hearing eh. Opo. Hindi ko alam kung next week yan eh. So malamang doon din yan sa opisina ko kaya Mm-mm. malalaman ko rin yon. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa mga impormasyon na Ay, ibinahagi maraming ninyo, sir. salamat po at happy weekend po sa inyong lahat.